alam niyo po, may nabasa po ko. Agree po ba kayo dito? Maturity is when you stop making excuses and start making changes. Tama po ba? Yan daw po kapag matured ka, hindi ka na nag-iisip ng excuses. Ginagawa mo na lang agad. Wala nang wala nang iisipin pang iba, gagawin na lang agad. Ganun po ba kayo? Ay, konti na lang yung sumagot. Matured po ba kayo? Ito mo ang tanong natin sa umaga, are you matured enough? Pahina ng pahina ang amen natin. Sino pong matagal na sa simbahan na ito? Siya po ay 5 years nang uma-attend dito. Meron po ba? More than, thank you, 10 years. 2 years na lang, mas mababa po. 2 years. Wow, 2 years, thank you. 3 years na po uma-attend dito. Isang dekada. Meron na po. 20 years. 30 years. Meron. Thank you, Lord. Grabe, no? Tinanim na talaga dito. Salamat po. At alam niyo po, nakakatuwa yan, yung matured na tayo dahil tinatanim natin ang sarili natin sa Panginoon. Alam niyo po, ito po ang pamangkin ko. Natutuwa po ako sa pamangkin ko. Alam niyo po ang bata, kapag bata po ba kayo dati, gusto niyo nang tumanda? Na-experience niyo po ba yon sa mga nag-aaral or nag-aral dati, nag-aaral po kayo, gusto niyo na magtrabaho? Tanong ko po sa inyo, masarap ba magtrabaho? Ano mas gusto niyo? Mag-aral na lang ulit, maglaro na lang ulit. Tama po ba? Ito pong pamangkin na to, pamangkin ko pong ito, si Maxine, alam niyo po, natutuwa ako sa kanya kasi gusto na lang niyang maging matanda agad. Ayaw na niya mag-wear ng diaper, sabi niya. Ayoko na. At kapag ganyan po ang bata, ang cute. Tama po ba? Sobrang cute. Naiinggit nga ako, sana may ganyan na din ako. Ang cute. Tama po ba? At pag ganito kaya, cute pa kaya pag ganyan? Cute kaya? Cute kaya kapag ganyan? Ay, ito mas matindi po. Gusto ko may papakita po ako sa inyong video. Tingnan niyo po kung cute pa ito. So usually I'd make Phil something fresh like a blended bacon sandwich, but it's hard when it's like this, so I'm just doing this for now. I actually enjoy running around after Phil. We've never had kids of our own, and we don't plan to, so it's kind of like being a parent but without the pain of giving birth. I personally think that age play adds a whole new dimension to our relationship. It makes us stronger. We love each other more. We bond together. I just hope that people can leave us to live our lives the way we want to live them, without judgment. Siya po ay si Phil from UK. Hulaan niyo po ano po trabaho niyan. Maging baby, hindi po. Hulaan niyo po anong trabaho niyan. At ano po yan, legit po yan. Hindi po yan acting lang. Yun po ang gusto niya. Mag-dress like a baby. Yun daw po ang gusto niya. Gusto niyo po ba yan? Gusto niyo po ba yan? Alam niyo po ano yung work niya? Construction worker. Maton na maton. Bigatin. Tapos pag uwi, may suot na ganyan. Gusto niyo po ba yan? Kaya ang pag-uusapan natin po ngayon, today, ito po yan. Grow. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, grow up. Grow up. Alam niyo po, ito po ang katotohanan. Everyone grows. Lumalaki, tumatangkad. Tama po ba? Pag tayo bata, tumatangkad tayo. But not everyone grows. Ano yung ibig sabihin dyan? Sabihin, pwede ako tumanda, pero parang bata pa din. Parang bata pa din. At sabi dito, you can be young only once. Tama naman. Mabilis ang panahon, di po ba? Sa susunod niyan, senior ka na. Sa susunod niyan, ako, matanda na ako. Ang bira, magte-30 na po ako. Ang bilis. Pero ano sabi? But you can be immature for a long time. Pwede pala na kahit matanda tayo, immature tayo.
Nasabihan na po ba kayo nito? Isip bata ka ba? Nasabihan na kayo niyan? Isip bata ka ba dyan? Bakit ka nasasabihan ng isip bata ka ba? Pag mali ang desisyon natin, pag mali ang gusto natin, tama po ba? Na parang bata ang pinipili natin, isip bata ka ba? Sana po hindi tayo ganyan. Ano po ba ang meaning ng mature? Ito daw po yan, to become more developed. Ano po yung una? Mentally. Develop mentally and emotionally. Alam nyo po sa panahon ngayon, I'm sorry to say, alam nyo po, sensitive na. Sensitive. Pag may nasabi ka lang mali, masasaktan na agad. Dati hindi po ganun eh. Matatag, tama po ba? Ngayon ang mga bata, medyo sensitive. Konting lang sa school, magsusumbong na sa magulang. Dati sa teacher, ano po ginagawa ng teacher sa atin? Papaluin ng ruler. Tama po ba? Paluin ka ng ruler. Babatuhin ka ng chalk. Sumama po ba loob nyo? Hindi, kasi ano sasabihin ng nanay mo? Para sa'yo yan. Para matuto ka. Tama po ba? Pag binato mo yung bata ng chalk, ano mangyayari? Nasa tulpo ka na. Tama po ba? Emotionally and behave in a responsible way. Responsible way. Kailangan responsible daw po. At nung tinitingnan ko to sa Bible, ano ba ang mature? Sabi sa Bible, yung Greek word po na mature, yung teleos, brought to its intended end or purpose. Ang tanong ko sa inyo kapatid, nagagawa niyo po ba yung purpose niyo ngayon? Sa tingin mo ba yung trabaho mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon, yung pagiging Christian mo, nagagawa mo po ba yung purpose mo? Nandun ka kaya? O immature pa din tayo, mga kapatid? Ano po kaya? Why aren't people maturing? Sabi po dyan, avoidance of responsibility. Pag ayaw natin yung responsibility natin, yung mga minsan magulang, may responsibility ka sa mga anak mo, hindi mo gagampanan, mapapahamak. Mahihirapan ang mga anak. Hindi lang avoidance of responsibility, fear of growth and change. Ayaw mo mag-grow. Ayaw mo magbago. Hindi, ito na ako eh. Ito talaga ako. Tanggapin niyo ako kung ano ako. Kapatid, ang panahon nagbabago. Tama po ba? Pwede kang magbago basta sa tama. Huwag sa mali. At sabi diyan, emotional wounds or trauma. Hindi ka makapag-move on kasi traumatic yung experience na yon. Hindi ka makapag-move on. At hindi lang yan, ano sabi diyan, spiritual rootlessness. Tanong ko po sa inyo ngayon, spiritually dry po ba kayo ngayon? Hindi. Kayo po ba ay hydrated? Kayo po ba ay malakas ngayon bilang isang Kristiyano? Tanong ko po sa inyo, malakas po ba tayo? Pag may dumating po bang pagsubok, aawayin na natin si Lord? Hindi tayo pwede maging spiritually dry. Amen po ba? Bakit po? Kasi ito po, punta po tayo ng Hebrews 5:11-14. At sabi si Paul, ang kausap niyo po dito ay mga Christians na. At tayo po ay mga Kristiyano, amen po ba? At alam niyo po ito na realize ko sa Bible. Sa Bible, kinokorek tayo, amen po ba? Nire-rebuke tayo, tama po ba? Pero alam niyo po sa correction at sa pag-rebuke sa atin, merong blessing. Nagbe-benefit tayo doon. Nagiging maayos tayo doon. At kaya ano po sabi dito, there is much more we would like to say about this. But it is difficult to explain. Especially since you are spiritually dull or dry. Wala, okay na lang to. Sapat na to. And don't seem to... Sino pong nakikinig ngayon? Oy, nakikinig. Amen. At salamat dahil tayo po, nakikinig tayo. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's
word. Kapatid, ito ang tanong ko po sa inyo. Magiging honest lang po ako. Hindi po bang nakakasawa na linggo-linggo nandito kayo? Masaya po kayo linggo-linggo? Na nakaupo lang? Ito po ba yung purpose? Ito na po ba yung end goal? At ano sabi dito, tuloy lang po natin, sabi doon, you are like, kaya pala pinag-uusapan yung baby kanina, who need milk and cannot eat solid food. Ano ba yung milk? Ano ba yung solid food? Mamaya pag-usapan po natin. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Ang tanong ko po sa inyo, masama bang uminom ng gatas? Pag matanda ka, masama bang uminom ng gatas? Hindi. Para sa buto yan. Calcium. Tama po ba? Para ang buto natin, matibay. Pero bakit sinasabi ni Paul to, yung milk na to? And doesn't know how to do what is? Umiinom ka ng gatas, pero hindi mo alam yung tama. Paulit-ulit na. Every Sunday, nandito ka, nakikinig ka, pero paulit-ulit, hindi pa din alam ang tama. At sabi dito, solid food is for those who are mature. Who through training have the skills to recognize the difference between right and na dapat na di-distinguish natin kung ano ang tama at ano ang mali. Napaka-basic naman pala, Pastor. Yung pala ang dapat gagawin. Pero tingnan niyo po, why do some people never grow up? Bakit nga po? Ang mga bata, ano po ang ugali ng mga bata, mga kapatid? Pag inutusan niyo po ang bata, sumusunod ba agad? Hindi agad sagot ng mga magulang, no? Wait lang po. Tatapusin lang po maglaro. Tama po ba? Tama po ba, mga bata? Ganon minsan. Wait lang. Mamaya na po. May ginagawa lang po ako. Alam mo, ito ang katotohanan na para sa lahat, hindi lang sa bata. Ito daw po yan, why do some people never grow up when they don't listen? Kapag hindi na marunong makinig. Alam niyo po ba, sa isang conversation, sino daw po ang mas nagbe-benefit? Yung nakikinig o yung nagsasalita? Yung nakikinig. Kasi yung nakikinig, madaming natututunan. Amen? Yung nakikinig, mas madami natututunan. In Hebrews 5:11, sabi doon, there is much more we would like to say about this. But it is difficult to explain, especially since you are spiritually dry or dull. And don't seem to... Ano ba yung spiritually dry? Ano po ba yan? Kapatid, kayo po ba everyday kayo nagbabasa ng Bible? Yung honest. Ilang chapter ng Bible ang binabasa mo? Isang verse lang po, Pastor. Okay na ako. Sapat na yon. Sapat ba talaga, kapatid? Minsan cherry picking. Alam niyo yung word na cherry picking? Yung out of context, kinukuha mo yung verse na yun. Tapos mali na ang intindi mo, bakit hindi mo binasa yung buong chapter. Sana hindi po tayo ganun. Bakit spiritually dull? Ito daw po yan, kapag uninterested in deeper truth. Kapag hindi ka na interesado, ayaw mo nang makinig, okay na lang yan, sapat na yan sa akin. Ayoko na mag-grow. Ayoko. Okay na ako dito. Okay na yan. Or ano daw po sumunod? Not eager to grow. Wala na. Kung ano meron ako ngayon, sapat na ito. Ganyan po ba tayo, kapatid? Ito ba ang nararamdaman natin ngayon? Kapatid, kung ito ang na-feel mo ngayon, may problema. May kailangan ayusin. Alam niyo po, sabi diyan, Christians are expected to grow, not to stay at the basics forever. Hindi ka dyan para magstay ka na lang dyan. At ano ba yung basic, Pastor? Ito po yung foundational teachings sa Bible. Ito daw po yan, yung repentance. Sino po dito naiintindihan ng repentance? Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon dahil ikaw ay
makasalanang tao? Madali, basic, tama po ba? Faith, kanino mo ba ibibigay yung faith mo? Sa Diyos, napakadali. Baptism, sino dito nagpabaptize na? Kung hindi ba kapatid, sumali ka sa CLDP1. Sumali ka. Basic pa lang yan. Ano sabi dyan? Laying on of. Kaya pala pinagpipray ang mga tao ng mga leaders. Kaya pala. Basic pala yun. At ano po yung sumunod? Resurrection. Kasi kung hindi nabuhay muli ang Diyos na si Jesus Christ, magiging powerless. Magiging walang kwenta ang salvation. Kaya napakahalaga ng resurrection. Amen po ba? So naiintindihan natin yan. Basic yan, Pastor. Tama naman, basic yan. Alam niyo po itong katotohanan, the issue isn't that God's truth is too complex. Minsan nakala natin, di mahirap intindi ng Bible. Hindi kapatid, hindi ka lang nagbabasa. Yun ang katotohanan. Sorry, masyado pong hard ngayon, no? Pero ito ang gusto ng Lord eh. Gusto niya na maging maayos tayo, kapatid. It's that the people aren't listening. Hindi kasi nakikinig. Paulit-ulit na. Basic na lang lagi. Ang bihira. May problema. Sabi dito, mga kapatid, tingnan po natin, ito daw po ang church sa panahon na to. 48% could not name the 4 gospel books. Ano po yung 4 gospel books, mga kapatid? Wow, so hindi tayo parte dyan. Alam natin ang gospel books, Matthew, Mark, Luke, and wow. Okay, pasado ang COGLP. Sabi dito, 52% cannot identify more than 2 or 3 disciples of Jesus. Kasama po si David. Tama po ba? Wala, napaisip pa po kayo. Ang tagal niyo naman po sagutin. Magbigay tayong 3. Sinong unang-una? Alam nyo kagad. Kilala nyo kagad si Peter. Kilala nyo kagad si John. Sino yung nag-betray kay Jesus? 3 na kagad. Panalo na. Bihira. Si Andrew. Si Simon. Kilala nyo po ba? Dapat maging maalam po tayo. Ito po sabi niyan, 60% can name even 5 of the 10 commandments. Thou shall not kill, thou shall not covet thy neighbors. Yes. Honor your father and, isa na lang, last na lang. Keep the Sabbath day holy. Kaya bless ka, kapatid, kapag nandito ka every Sunday. Keep the Sabbath day holy. At ito ang pinakamalupit sa lahat. 50% think that Sodom and Gomorrah were husbands and wife. Kilala niyo po si Sodom at Gomorrah? Mag-asawa yan. Pag ganyan na po ang pag-iisip natin, may problema na. So salamat, ang COGLP ay hindi dyan. Kayo po ay natututo. Amen po ba? Hindi nasasayang. Palakpakan natin ang Diyos. Totoo ba? Baka yung katabi mo, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Yung pala yun. Tuloy po natin. Spiritual immaturity begins when we get lazy to study the Word of God. Madali lang intindihin. Tama po ba? Bakit? Ba't kapatid nasabi yan? Paano mabubuhay ang spirit mo kung hindi mo finifeed? That's it, pansit. Tama po ba? Kung ang katawan mo kailangan ng pagkain, ang spirit mo kailangan ng pagkain. Kailangan mong pakainin palagi. At alam niyo po, ito pa ang katotohanan. Kapag mahina ang spirit mo, madaling gumawa ng kasalanan. Bakit? Hindi mo naiisip yung tama eh. Tuloy po natin, move beyond basic teachings and grow in spiritual maturity. Amen po ba? Kailangan po tayo ay magiging spiritually matured. Tayong mga Kristiyano.
Why do some people never grow up? They never listen. At ano po sabi doon? Lack of accountability. Bakit lack of accountability? Sabi diyan in Hebrews 5:12, you have been believers so long that you ought to be. The word ought to be. Sabihin, ang purpose mo, hindi lang umupo dyan, kapatid. Hindi ka dyan para lang makinig every Sunday kasi nakakaumay yan. Hindi ka mag-grow dyan, kapatid. Makakatulog ka lang dyan every Sunday. Bakit? Alam ko na yan eh. Paulit-ulit lang yung preaching na yan. Bakit, kapatid? Ang Bible po ba nag-e-evolve pa? May idadagdag pa ba sa Bible? Wala na. Genesis hanggang Revelations, tapos na. Wala nang maidadagdag, kapatid. Kaya kailangan may gawin ka na. Ang sabi doon, you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. Paulit-ulit. Growth is expected. Teaching others is a natural outcome of. So normal pala to, kapatid, na kapag ikaw Kristiyano ka, nag-grow ka na, naiintindihan mo na, gagawin mo na, gusto mo nang ma-bless naman ang iba, gusto mo naman maligtas ang iba. Yun naman ang gusto mo. Hindi na lang puro sarili. Amen po ba? You ought to be. The word ought to be. May purpose ka, kapatid. Minsan iniisip natin, hindi kaya na ni pastor yan, kapatid. Kung isa lang pastor mo, tas wala nang gagawa, hindi niya kayang abutin ng 1,000,000. Tama po ba? Kailangan tayong lahat may gawin. Alam niyo po, ito ang tanong ko sa inyo, why do you need to come to church? Bakit po ba? Bakit ka ba pumupunta sa simbahan, kapatid? Sige nga, tanungin mo sa sarili mo yun, bakit nga ba ako pumupunta sa simbahan? Alam ko na yung basic. Bakit pa ako pumupunta ng simbahan? Tingin nga po. Fellowship. Kaso pag puro fellowship, ano po nangyayari sa church? Namamatay. Kasi hindi lang yun ang purpose ng church. Hindi lang puro fellowship. You need to share the gospel. Alam niyo po, reasons for attending the church, ito daw po yan. Ito daw po ang mga reasons, pakinggan niyo po ako. Kayo po ba nandito sa 62% na dahil gusto mo yung worship experience, na-enjoy mo tong Sunday service na to? Kayo po ba yon 62%? Wow, praise the Lord. Thank you, Lord. Kayo yun, 62%. Part kayo doon. Ito kaya, 15% gusto nila ng spiritual family. Gusto nila na hindi lang puro yung pamilya nila. Ito naman, ang church naman nila, maging part sila ng church. Yun daw po, spiritual family. Kayo din po ba yon? Sino po dito may C2S? Taas po ang kamay. Taas lang po kamay, lahat na may C2S. Lahat ng may C2S, taas ang kamay. Tingnan nyo ang mga wala pa. Tingnan nyo. Ito ang purpose natin, mga kapatid. Kailangan natin mag-grow, magkakasama. Amen po ba? Kailangan ko maging hard dito. Bakit? Bilang pastor nyo, kailangan natin i-lead ang church ng tama. As sabi dito, 13% to learn about the faith. Kaya may CLDP eh. Para matutunan yung faith. Matutunan yung doktrina. At ito pa ang malungkot, kapatid. 7% lang ang may gusto ng duty. Or sa madaling salin ng ministry. 7% lang. Anong nakakalungkot dito, pastor? Yung 62% gusto lang nila ng worship experience. And after that, kapag na-bless na sila, anong gagawin na? Tapos na. Hindi po yan ang purpose ng isang Christian. Amen po ba? Hindi lang yan. May mas malalim pa. Alam niyo po, ito daw po ang milk, basic truths of the faith. Alam na natin, tama po ba? At ito po ang solid food, deeper doctrine. Ito yung hinighlight ko na napakaganda. Applied wisdom and discernment.
mo bang mag-discern ng tama at mali, kapatid? Kapatid, ang Bible ay powerful. Tama po ba? Napaka-powerful. May authority, may power. Tama po ba? Kaya magpalayas ng demonyo. Kaya magpagaling. Tama po ba ang Bible? Meron po ba kayong Bible sa bahay? Meron po? Physical hindi sa cellphone lang. Physical Bible. Ito ang tanong ko po sa inyo. Sinasabi nyo, the Bible is so powerful, may authority ang Bible. Kapag sinantabi ko lang tong Bible na to, may power pa ba yan sa'yo? Kapag nag-aaral ka dito, every Sunday, at hindi mo in-apply yung wisdom na yon, may power ba? Useless. Useless. Pasok dito, labas doon. At magiging sayang lang ang pagiging Kristiyano natin. Bakit, Pastor? Ito ang kailangan mo, solid food Ito ang kailangan. Alam niyo po, immaturity shows in an inability to apply scriptures to real life. Kapag may problema ka, magbasa ka ng Bible. Kapag may sakit ka, magbasa ka ng Bible. Kapag may depression ka, magbasa ka ng Bible. Kapag may ugali ka, magbasa ka ng Bible. Amen po ba? Lahat ng sagot sa buhay nandito sa Biblia na ito. Lahat. So kung gusto mo ng power na nanggagaling sa Diyos, ito ang ilagay natin sa puso natin. Ang Bible. Alam niyo po, maturity isn't just about knowledge. Dami mong alam. Yes, dami mong alam. Pero hindi mo na-apply. It's about helping others grow in. Tanungin ko po ulit kayo, are you matured enough? Kanina, umuoo po tayo. Tama po ba? Are you matured enough? Paano po natin yan? How will growing up help me become a better person? Alam niyo po, ito lang yung sagot. You will have spiritual discernment. Yun lang. Bakit, Pastor? Ano sabi? In Hebrews 5:13-14, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the... Gising pa po ba kayo? Solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves, the word train themselves, to distinguish good from evil. Yun pala yung discernment. Yun pala yun. Napakadali. Tama po ba? Ang tanong, pinipili po ba natin ang tama? Maturity isn't just knowledge, it's discernment. Ano po ba ang discernment? Ito po ang discernment. Involves sifting through your desires and using the data information you've gathered on each choice before making your... Sabihin, nakuha mo na yung data na yun, yung data na yun. Alam mo nang mali, gagawin mo pa din? Dapat na-discern mo na mali. Amen po ba? Alam mo nang niloloko ka. Bakit magpapaloko ka pa ulit? At ano po ba yung sifting? Alam niyo po ba to? Punta lang po kayo sa construction site, manood lang kayo dyan. Ang sarap po panoorin yan. Tama po ba? Sinasala yung mga buhangin. Pero alam nyo, ang laki palang bagay niyan. Kasi alam nyo po, pag maganda yung buhangin na yan, magiging maganda ang pundasyon. Tama po ba? Magiging maganda yung foundation mo. Kaya kailangan, sa mga natututunan po natin, kailangan inaalam natin. Dapat tinitignan natin. Baka mamaya kung ano na sinasabi ko sa inyo, tapos hindi nyo pala tinitignan sa Bible. Tama po ba? Kailangan po natin yan
Discernment protects believers from, ano daw po? Deception, temptation, and confusion. Bakit may confusion? Temptation, tinetempt tayo ng kaaway. Tama po ba? May temptation. And confusion. Ano ba yung confusion? Tingnan po natin in Hebrews 6. Kanina nasa Hebrews 5 tayo. Tingnan nyo po wala po akong dinagdag ng mga verses. Sa Hebrews lang tayo. Para madali nating maintindihan. Hebrews 6, 1-6, sabi to, therefore let us leave the elementary teachings. Elementary teachings about Christ and go to, ano daw po? Maturity. Maturity. Not laying again the foundation of repentance from the dead works, faith in God, teaching about ritual washings, laying on of hands, the resurrection of the dead, and the eternal. Alam na natin yan. Huwag na paulit-ulit. Kapatid, okay lang ba sa'yo na kung ikaw, ganito ka paulit-ulit mong iniinom to? Okay lang po ba, pastor nyo, ganito? Makikinig ka ba? Gusto nyo po ba? Gusto nyo? Alam nyo po, masustansya to. Tama po ba? Sa bata. Sa bata. Sa matanda, hindi na. At tayo po ay matanda na. Amen po ba? Okay lang sa inyo? Tuloy ko lang po habang nagbabasa. And we will do this if God permits. For it is impossible to renew to... Nag-renew po ba kayo ng repentance nyo? Nag-renew kayo? Parang driver's license? Lord, sorry gumawa ulit ako ng kasalanan. Sorry ulit, Lord. Pambira. Kailangan mag-renew na mag-renew. Those who were once enlightened, who tasted the heavenly gift, the glory of God, na-experience mo na yun, kapatid. Tama po ba? Napakasarap yun. At sabi doon, who shared in the Holy Spirit, who tasted God's good word and the powers of the coming age, and who have fallen away. Alam mo na yung tama, Kristiyano ka na, pero mawawala ka pa din pala. Dahil hindi sasapat eh. This is because to their own harm. Sa sarili mo din pala. Mawawala ka sa Diyos. Bakit? Sa sarili mo ding gawa. They are crucifying the Son of God and holding Him up to pambira. Pag alam mo na pala ang pagiging Kristiyano, alam mo na ang tama at mali, may discernment ka na, tapos gagawa ka pa din ng mali, kapatid. Parang pinapako mo ang Diyos ng paulit-ulit. Tama na. Amen po ba? Tama na. Grow up. Sabihin mo sa katabi mo, grow up. Hindi ka na pwede dyan, kapatid. Kinakausap ka ng Diyos. Kinakausap ka. Bakit kailangan natin mag-grow up? Bakit po? Okay lang po yan. Bakit kailangan mag-grow up? Kasi tingnan nyo po, ito po ang dulo ng panahon. Pakinggan nyo po ako. Kapag gatas lang ang iniinom mo, kapatid, sarap pala nito. But know this, in 2 Timothy chapter 3, verses 1-5, but know this, hard times will come in the last days, and we are in the last days. Tama po ba? Nandito na tayo. For people will be lovers of... Sino mahilig mag-selfie? Sino mahilig mag-selfie? Napaka-vain, tama po ba? Hindi po masama mag-selfie, hindi ko po sinasabing masama. Pero bakit ka nagsiselfie? Kasi gusto mo makita ang sarili mo, tama ba? Gusto mo kung ano lang ang gusto mo, masusunod. Ayoko sundin ng Diyos. Gusto ko ako ang masunod. People will be lovers of themselves, lovers of money.
Hindi masama ang pera, wag lang mamahalin. Boastful, proud, demeaning, disobedient to parents. Mamaya na ma. Ginagawa pa ako eh. Ungrateful. Unholy. Wow. Unloving. Irreconcilable. Slanders. Without self-control. Brutal. Without love for what is. Ay, nakakatakot po yun ha. Without love for what is good. Traitors, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of... Saan ka dito, kapatid? Pleasure o ang Diyos? Ano mas mahal mo? At ito po ang pinakamalalim sa lahat. Holding to the form of godliness but denying its power. Alam mong may power ang Diyos, alam mong may power ang Bible, alam mong binago ka na ng Diyos, but denying its power. Avoid these people. Pastor, bakit natin pinag-uusapan to? Kasi ito ang katotohanan, kapatid. Kahit sabihin mong Kristiyano ka na, ligtas ka na, pwede kang umalis sa Diyos. Pag pinili mo na yon. Bakit? Ito lagi ang dala mo eh. Hindi ka mag-grow pag ito. Kapag nasaktan ka sa church, aalis ka. Kapag hindi mo nagustuhan, aalis ka. Kapag may nakaaway ka, hindi nyo ayusin, aalis ka. Ito po ba ang purpose ng simbahan? Kapatid, huwag sana tayong masama dito. Amen po ba? Huwag tayong masama dito. Huwag tayong masama dyan. Ito po ang tanong ko po sa inyo sa umaga na to, at ito ang iiwan ko po sa inyo. Will you grow up or stay immature? Hindi ko po kaya kayong baguhin. Lagi kong sinasabi yan. Tama po ba? Ang Diyos lang ang may kayang magbago sa'yo. Pero ito ang katotohanan. Makinig po kayo. Kung hindi nyo kayang pakinggan to, hindi ka na magbabago. Bakit? Ang Diyos ang nagsalita niyan, hindi po ako. Kaya ito po masasabi ko po sa inyo, don't stay on milk for too long. Huwag ka magstay sa ganito. You need solid food for you to grow. Kailangan mo. At kailangan mong tanggapin sa buhay mo na ang pagiging Kristiyano ay ito ang purpose mo, may kailangan kang gawin. Hindi umupo lang. Amen po ba? Hindi ka nandyan para umupo lang. May gagawin kang higher purpose, higher calling. At ang maganda doon, ang Diyos ang nagbigay sa iyo nun. Hindi kung ano lang ang gusto mo. Amen po ba? Can we all bow down our heads? Lord, thank you, Lord, for this day, God. Lord, salamat sa iyong revelation sa araw na ito, Lord. We want to be transformed today, God. Lord, gusto namin ng pagbabago, Panginoon. We don't want to stay on milk for too long, Lord. Ayaw namin magstay dito sa milk na to, Lord. Gusto namin ng solid food, Lord. Lord, ayaw namin na sa worship experience lang kami a-attend ng simbahan. Lord, gusto namin mag-duty kami. Yung ministry, Panginoon. We will share the gospel, Lord, at gamitin niyo po ang COGLP, Panginoon, at ang lahat ng tao na nandito, Panginoon. Empower us today, God, Lord. I speak life to your people today, Lord. Lord, itong church na to, Panginoon, ay gagamitin mo, Panginoon, ang COGLP, Lord. Naniniwala ko, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, you will bring us to a good land. Pero bago kami pumunta sa good land na yun, Panginoon, Lord, kailangan namin mag-share, Panginoon. Kailangan ka namin ipakilala sa mga tao, Lord, na Lord, merong salvation, merong forgiveness, merong grace, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Thank you, Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. And Lord, today we just want to worship you. Lord, anoint us today, God. Give us wisdom, Lord. Yung wisdom, Lord, na nanggagaling sa iyo. At Lord, gusto namin itong i-apply sa mga buhay namin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na Lord, ang word mo, Lord, ay papasok sa mga puso namin, Panginoon.
at itatanim namin to ng buong buo. Sa buong araw, kinabukasan, at sa week na ito, sa month na ito, sa year na ito, Panginoon Lord, gamitin niyo po kami. Lahat ng makakatagpo namin, ipapakilala ka namin sa lahat, Panginoon. Kasi ikaw ang dakilang Diyos, wala kang katulad, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Lalabas kami to sa simbahan na to, Lord, punong-puno ng pagpapala mo, Lord, punong-puno ng presensya mo, Panginoon. At Lord, ito lang ang hinihingi namin, ang favor mo, Panginoon. We need your favor today, God, Lord. Kaya maraming salamat, God. We love you, God. We honor you. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Amen.